mga bossing, good evening. This is Kim of KMJL Surplus Trading. And tonight mga bossing, may bagong unit akong i-share sa inyo. Isang DA17W automatic 4x4. And tapusin nyo po yung video mga bossing para malaman nyo po yung kabuuan details and price ng ating unit. And sa mga bago pa lang po sa ating YouTube channel, please like, subscribe, and click the notification bell para lagi po tayong updated sa ating mga panibagong video upload. Ayan, and bago ko po umpisan yung video mga bossing, gusto ko lang pong i-shoutout and pasalamatan si Sir Harry Servillion. Siya po yung owner nito. And maraming salamat po sir sa pagtitiwala and pagpili dito sa atin sa KMJL Surplus Trading. So yung unit po natin mga boss is isang DA17W automatic 4x4 low roof edition, top of the line, dual power slide. So lahat po ng DA17W mga bossing is all power po siya. So pag sinabi po nating all power, ibig sabihin power window, power mirror, power sliding door, and meron din po siyang automatic or power step board. So may to order po yung unit na to mga bossing. So kung ano po yung nakikita nyo from the color, from the unit, and lahat ng setup is requested po yan ng owner or ng ating buyer. So yan po yung advantage ng made to order. Unang-una, mas mura. Makakapili po tayo ng color na gusto natin. Kahit tricolor pa yan. Makakapili tayo ng setup. And syempre yung accessories na ipapalagay natin. So ito po yung pinaka-example ng pinaka-top of the line ng mga DA17W. So dual power slide po siya and syempre low roof and dual power slide. Kasi meron po mga DA17W mga bossing na single power slide lang. So this one is dual power slide. So isa rin po sa kinagandahan ng mga 17W mga bossing kasi kumpleto na siya. So meron na po siyang mga side skirt, meron na po siyang spoiler. Ayan, so hindi na po natin kailangan na magpa-additional ng mga body kits kasi meron na po siya original from Japan or from the unit. And kinagandahan din po ng mga low roof na 17W, yung kanya pong backglass mga bossing is diretso po siya from end to end. Kasi yung mga high roof mga bossing, hanggang dito lang po yung glass niya and dito is bakal. Ayan, so yan din po yung pinagkaiba ni low roof. But syempre, si high roof kasi is mas spacious pa rin. But kung tatalikod sila, kaparehas po sila ng mga back door ng mga 17V or kahit yung 17V na semi-wagon. But still, yung kanyang taillights mga bossing, syempre pahiga pa rin. So kahit na naka-high roof tayo and hindi diretso yung or buo yung ating backglass, syempre makaklasify pa rin siya or mas madaling i-identify na 17W pa rin yung unit natin. So depende pa rin sa gusto nyo mga bossing and depende sa purpose nyo. Kung ano po yung i-request nyo, if low roof ba or high roof or 4x2 ba or 4x4, syempre yun po yung kukunin natin na unit. So umpisahan po natin mga bossing kung ano-ano yung mga accessories na pinadagdag ni sir dito from the price na basic setup and kung magkano yung inabot. So by the way mga bossing, kapag po tumatanggap tayo dito ng mga made to order unit, ganito po yung kumbaga flow. Magbibigay tayo ng basic setup, depends on the unit na gusto nyo. And syempre sasabihin natin doon or i-state natin kung ano yung pinaka-package or kasama ng mga basic setup. So from the basic setup mga bossing, pag sinabi po natin basic setup, ibig sabihin hindi pa po kasama dyan yung mga tint, upholstery, stereo, water temp, lahat-lahat po ng mga accessories mga bossing, hindi pa po yan kasama. So let's say for example, bibigyan ko po kayo ng basic setup ng unit nyo. So let's say for example ang mga bossing, yung basic setup is nasa 185. Like for example yung DA64B, so bibigyan ko po kayo ng presyong 185 and magbibigay din po kami ng price list ng ating mga accessories. So depende po kung ano yung mga ipapadagdag natin. So from 185 idadagdag po natin yung presyo ng mga accessories. So the more po na madami tayong ipapadagdag na accessories, syempre mas the more din pong tataas yung presyo. So kumbaga kayo po yung gumagawa ng halo-halo nyo, bibigyan ko lang po kayo ng presyong ice and kayo na po yung bahala sa sahog, depende sa budget nyo. So mas in that way mga bossing, mas makokontrol po natin kung lumampas na ba tayo sa ating limit or budget. So ayun po yung flow natin sa mga made to order units. So dito naman sa mga gas and go units natin mga bossing, kung ano yung andito talaga mismo na setup, yun na talaga yan and may specific price na rin po sila. So
advantage din po sa made to order mga bossing kasi aside sa makakapili kayo ng kulay, syempre yung registration, ida-direct natin sa pangalan nyo. So dito naman sa mga gas and go natin kasi, syempre hindi yan magkakaroon ng plaka kung walang pangalan. Kaya po lahat ng mga gas and go natin mga bossing, nakapangalan po yan sa akin and magbibigay na lang po tayo ng open deed of sale. So anyway mga bossing, balik tayo dito, isa-isahin natin kung ano-ano yung mga andito sa unit and kung magkano yung inabot ng ganitong setup. So unahin po natin yung kulay mga bossing. Yung kulay niya is two-tone. So white and blue. So sa surplus mga bossing, kahit mapa-light blue, dark blue, sky blue, still sa registration niya is blue pa rin. So specific color lang po siya, hindi po siya, general color lang po siya yung nakalagay, hindi po siya tulad ng mga commercials na kailangan specific kulay talaga. So etong kulay na to mga bossing is tinimpla natin. I don't know kung ano yung pinaka-exact term ng color nito, but kung ano yung ni-request kasi ng buyer natin, talagang yun yung ititimpla natin para ma-achieve natin yung desired colors nila. Ayun. So 17W mga bossing, pag sinabi natin 17W, aside sa all power po siya, syempre kasama na rin po dito yung kanyang mags. So Japan mags po yan mga bossing. Pag 17W, no need na po na mag-additional tayo ng brand new rims and tires kasi lahat ng mga 17W mga bossing is naka 14 inches rims and tires na po siya. So Japan tires po siya and Japan mags. So yan din po mismo na mags yung nakakabit sa kanya nung nasa Japan siya and ginagamit pa. So 17W mga bossing, automatically 3 layers headlight. Meron siyang original na fog lamp and meron din po siyang original na hood chrome. And dito sa kanyang baba ng hood chrome. Ayan. So, isa sa kinagandahan talaga ng 17W kahit wala tayong mga accessory sa labas, talagang maganda na siya. From the low roof, from the headlights and taillights mga bossing, and yung kanya syempre, especially itong kanyang fog lamp na original. So, yung fog lamp naman niya mga bossing, meron na din po siyang naka-chrome na rin po yan. Original lahat ng mga naka-wagon mga boss is meron pong ganyang mga fog lamp na moldings. So wala naman po silang pina-add na accessories dito na nakikita natin sa labas bukod dito sa ating wrap around 3M tint. And yun, kasi naka-mugs na yan. So wala talaga sila pina-add. So meron po sanang sa list nila sir na roof carrier, but hindi na nila pinagpatuloy. But sa registration naman ito mga bossing, kahit walang carrier, may nakalagay naman tayong with detachable carriers. With detachable carrier. So anytime pwedeng kabitan ng carrier and anytime pwede namang walang carrier. So wala pong problema yun. And nga pala mga bossing, yung mga 17W mga bossing is meron na rin po siyang camera dito. So yung purpose po ng camera dito mga bossing is yan po yung tinatawag nating RBS or radar brake sensor. So yung radar brake sensor natin mga bossing, tanging sa mga 17W lang po siya na-apply. And dati kasi yung mga 17W natin is walang RBS, but yun nga yung sabi natin, every day is learning day natin, kaya pinag-aralan talaga natin para mabalik yung mga RBS nila. And ayun, tulad niyan yung mga 17W natin, may mga RBS na po yan ngayon, kasama na rin po yan sa package. And syempre yung mga 17W kasi nung mga dati pang dumadating sa atin is hindi na po nasasama from Japan or basag na po yung kanyang mga camera. So this time, I decided na mag-stock ng mga RBS camera or RBS sensor, and yung especially yung kanyang angle sensor, yun po yung mga kailangan para po mabalik natin yung ating radar brake sensor. So functional na po yan, and mamaya mga bossing ipapakita natin kung paano gumagana yung kanyang radar brake sensor. So power window, power mirror mga bossing. So power mirror po siya. And may lights na po siya, but hindi naman lahat ng mga 17W mga boss is merong lights. So tsamba-tsamba lang, pero most of the 17W talaga meron siyang mga signal lights dito sa kanyang side mirror. So check natin yung interior mga bossing. Ayan, naka-dual power slide po yan. Ayun. So meron po silang pinadagdag mga boss na upholstery seats. Isang set ng upholstery seats sa upuan. And syempre dito sa likod meron silang back seat. So ito po yung kulay na pinili ni sir.
and design. So all white po siya, kaya talagang pag all white talagang binabalot talaga natin. Actually kanina lang natin tinanggal yung balot niya kasi magbi-video tayo. But syempre bukas kasi isi-ship na natin to. By the way mga bossing, yung unit na to is order from Japan, from Luzon. And since wala naman tayong schedule ng biyahe by land or door to door, kaya kailangan ipaship natin to bukas para magtugma yung arrival nito sa Luzon and pagdating ng owner from abroad. Ayun. So papakita natin mga bossing dito naman. Syempre hindi talaga mawawala yung ating water temperature gauge. Wait lang, on lang natin. Ayun. So ito po yung water temperature gauge natin mga bossing. And meron po tayong dash camera. And meron din po siyang 9 inches na Android stereo. So aside sa 9 inches Android stereo mga bossing, nagpadagdag din po si Sir ng original na pang 9 inches talaga na frame ng stereo. Ayan. So, pag 17W mga bossing, syempre push start po yan. Eto, tatanggalin pa natin ito bukas. Push start na po yan. Apakan lang po natin yung preno and long press natin. Ayan. So, automatically, andar yan. So, keyless na po yan mga bossing. And yung odo po nito is 155,000. Mababa pa po yan from Japan. But kami naman, hindi kami nagmamatter talaga sa odo kasi nire-reset natin yan lahat sa engine. And meron tayong heavy PMS. So ayun, yung 17W naman mga bossing, aside sa push start, yung kanyang switch ng aircon mga bossing is naka digital na po yan. Pindot-pindot na lang po yan lahat. And syempre converted din po yung ating shifter from right to left. So mas malapit na po siya dito sa manibela, mas safety, and ano pa ba? Hindi nangangawit yung kamay natin. So malapit din po si shifter dito sa ating armrest. Ayan. So talagang match na match kasi dito yung siko natin sa armrest and dito yung kamay natin sa shifter. Unlike pag hindi natin i-convert, talagang malayo, hindi aabot, kaya nangangawit yung kamay natin lalo kung long drive. And converted din po ito mga bossing using secondary gearbox. So 2 secondary gearbox, isa sa loob and isa sa labas. Kasi madaming nagtatanong sa atin kung ano do yung conversion natin. Kung secondary gearbox ba, labas ba raw lahat, or nasa loob ba raw lahat, kasi madami daw sila nakikita. Well, gusto ko lang ipaalam sa inyo mga bossing na kahit ano pa yung pamamaraan ng conversion, kahit na isa sa labas and isa sa loob, or labas ba lahat, or loob ba lahat yung pagkalagay ng secondary gearbox, kahit ano po dyan mga bossing, maayos naman po yan, depende na lang talaga yan sa paggawa. So kami naman, mas hiyang kami sa isang nakalabas and isang nasa loob na secondary gearbox. And tested na rin po namin yan sa dami po ng unit na nire-release natin. Ayan. So ayan mga bossing, ito yung dashboard niya. Syempre, kung may nakikita po kayong mga finish unit sa ibang builder na yung dashboard is ang tawag dyan, yung pintura nila is napaka-glossy. Syempre masakit po yan sa mata kasi. So depende rin po sa request, but as much as possible, talagang ginagaya po natin yung original na dashboard ng mga unit. So at least kung naka-matte color naman yung dito, at least wala siyang reflection dito sa ating windshield, lalo kung tirik yung araw. Kaya lahat po ng mga dashboard na ginagawa natin dito is matte color po yan. So depende na lang sa kulay. Kung gusto nyo ng lighter color, depende na lang sa request nyo. But as much as possible, talagang naka-matte yan and may mga grano para magmukhang original. Kasi ito yung pinakabugbog na part kasi kino-convert ito buo, kinakat and tina-transfer. Ayun. So pag 17W naman mga bossing, advantage niya is meron siyang lights dito. Ayan. And meron siyang lagayan ng mga sunglass or eyeglass. So dual power slide po ito mga bossing. Papakita ko lang po mga boss kung paano siya gumagana. Yan. So sa switch naman po ng ating automatic sliding door, meron po tayong options. Pwede po natin i-off and i-manual. Meron pong switch dyan mga bossing. Ayan, naka-disengage yung auto step and yung power slide. So ayan, naka-manual yan. And kung ipipindot natin tong auto step and auto slide, etong dalawa mga bossing kung nakikita nyo,
switch po yan ng left and right door. Papakita ko. Unahin natin yung left door. Long press lang natin. Ayun. And doon naman sa kabila, yung right. Long press natin. Ayun. And same naman kung isasarado natin. Ilo-long press lang natin. And ilo-long press. Ngayon naman mga bossing, papakita ko sa inyo kung paano siya gagana kung dito. Siyempre pwede dito pipindutin natin or eto naman i-open natin. Ayan, and pasara. And siyempre pwede natin pindutin tong push button para mas easy. Ayan, long press. So ganyan lang po gumagana yung mga automatic power slide natin mga bossing. So 17W, siyempre captain seat po yan or individual seat kung tawagin. And dito naman mga boss, sa mga 17W is may pocket siya dito sa gilid. Dito nakalagay yung ating mga jack, tie range and handle. Ayan. And meron po siyang heater dito. So paalala ko lang mga bossing sa mga naka-captain seat. Meron po kasing iba tumatawag sa amin, sinasabing bakit daw mainit yung ilalim nila or yung likod. Kasi mga bossing, pag in-engage nyo po yung rear sign dyan sa switch, rear aircon, lalabas po yung hangin dito mga bossing, pero hindi po malamig yan, mainit talaga kasi heater yan sa Japan. Kaya mas okay i-off nyo yung switch ng rear. Ayan. I-off nyo lang yan mga bossing para hindi na po kayo magkakaproblema sa init kasi talagang mas mainit yan and natatalo niya yung aircon. So meron din po siyang back seat mga bossing, left and right. Siyempre pwede din po itong gamiting upuan ng mga bata. And at the same time, pwede natin gawing toolbox or lagayan ng mga early warning device, mga brake fluid, or mga tools. Ayan, so yan, napaka-useful niyan mga bossing. And syempre dahil nga naka-upholstery seat na si sir, sinama na natin itong kanyang back pads. In-upholstery na din natin para mag isang set na po sila and mas malinis tingnan yung interior. Since all power po siya mga bossing, ito po yung switch ng power window niya and switch ng kanyang power mirror. So auto fold and auto retractable po yung mga power mirror natin mga bossing. So syempre mga bossing, aside sa basic setup and pinadagdagan ng accessories, kahit basic setup mga bossing, automatically kasama na po dito yung ating heavy PMS. So sa heavy PMS naman, una-una change oil, importante po yan, change transmission oil, differential oil, yan po yung mga langis natin mga bossing. And since hindi naman po ito AGS, kasi wagon po siya. So lahat po ng mga wagon mga bossing is straight matic turbo po yan pag sa 17W. And since straight matic po siya, so wala na po siyang ginagawang AGS cleaning. So aside po dyan mga bossing, meron din po tayong ginagawa sa engine na binabaklas natin yung and nililinis natin yung injector, yung intake manifold, syempre spark plugs, coils, sinecheck natin yan. And from the cooling system mga bossing, yung radiator cap, T-cap, and the thermostat, yan, napaka-importante mga bossing. So aside from that, gumagawa tayo ng road test and hinahanapan natin ang problema. And by the way mga bossing, nung nakaraang araw, may biyahe tayo dun sa Tagum City, nag-pull out kami ng mga commercials units. And syempre ito yung ginamit natin, at the same time maro-road test din. And 6 kaming sakay dito. So ganun po yung mga pamamaraan namin dito. Syempre pag may mga long drive, dinadala po talaga natin yung mga unit na for releasing na, para at least mahanapan talaga natin ng problema kung meron. Kasi yung unit din na to mga bossing, isi-ship natin from Davao to Luzon via to go. And ipo-pull out nila or ipi-pick up nila doon sa Pier 4 sa Tondo. So after nila ng pick up mga bossing, babiyahe sila pa uwi ng Quezon Province. So medyo malayo talaga yung ibabiyahiin nito. So talagang matetest talaga from Tondo papuntang Quezon Province. So yung mga kinukonsider po namin dun every time nagro-road test tayo, especially kung long drive, is yung pang ilalim, kung may mga tawag dyan, mga under chassis pa bang maingay, may mga tornilyo,
And pinaka-importante din talaga yung level ng ating ATF. Kasi minsan pagkasalin natin ng mga langis, kahit na patakbuhin na natin ng mga ilang kilometro, talagang hindi sila le-level sa pinaka-normal nila. And after ilang gamit, bababa ulit yung ATF niya. Kaya talaga minomonitor natin. Kasi yung ATF, yun lang din yung ubaga life ng ating transmission. So importante po bawat mga kahit konting mga unit, may mga purpose po yan sila. So so far wala naman naging problema, and syempre aircon napakalamig, gas consumption matipid, and syempre yung engine responsive and powerful, especially yung turbo. So ayun po mga bossing, and bukas na bukas isi-ship natin to para mahabol natin yung biyahe sa Tuesday ng barko, and estimate ko lang Friday or Saturday nasa Luzon na po ito. So presyo tayo agad mga bossing. Yung kabuuan pong presyo ng ganitong setup, ulitin ko lang po, isang DA17W automatic 4x4 low roof edition, dual power slide, kasama na po lahat ng mga accessories na binanggit natin. Umaabot po siya ng 415,000 pesos. So madami pong nagre-react kasi mga bossing pagka nagpe-presyo na tayo ng mga 17W setup. So explain ko lang po sa inyong lahat mga bossing. Yung 17W talaga, i-consider natin sobrang taas ng presyo, especially kung 4x4. Kaya nga po, madalas sa mga order natin before is mga DA17V, DA17V semi-wagon, kasi mas mura po siya kung ikukumpara natin sa 17W. But si 17W mga bossing, top of the line po yan. Una-una mahirap hanapin, especially kung 4x4. Kaya rin po mataas yung kuha natin, and unti-unti rin po tumataas. Habang tumataas yung presyo ng mga ganitong unit eh. Ubaga, ginto na talaga yung presyo ng mga ganitong unit ngayon. But still, kung ano po yung pinakamagandang presyong kaya nating ibigay sa unit, and depende na rin sa costing natin and sa kuha. Kung mababa, syempre mas binababaan po natin yung presyo. But this time mga bossing, 415,000 DA17W automatic 4x4 low roof edition, and lahat-lahat na po ng accessories. So do the math mga bossing, and try to compare the price sa ibang nagbebenta, and I think mas mura pa rin po ito, especially made to order. So ayun po mga bossing, 415,000 pesos. So ayun mga bossing, maraming salamat po sa patuloy niyong pagsusuporta and pagtitiwala sa KMJL Surplus Trading. And sa mga gusto pong magpa-quotate, may mga questions, or gusto nyo pong magpagawa, message lang po kayo sa ating official Facebook page na KMJL Surplus Trading, and pwede din po kayo rumekta sa aking personal account. Yung nakikita nyo sa screen, Kim Luis Busalia, and pwede din po kayong tumawag sa aking smart number na 0999-880-2420. Pag-usapan na lang natin lahat mga bossing, and maraming salamat po, and see you po sa ating next vlog.